Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Okay. So, ito yung last week ng ating pinag-aralan about sa pagiging bukas palad or generosity. So, halos ilang week is 5 week po, no? So, 5 linggo natin pinag-aralan. Naalala niyo ba yung pinag-aralan natin? Ha? So, ang ating unang tinalakay ay kung paano tayo maging bukas palad sa mga nangangailangan. Pangalawa, kung paano tayo naging bukas palad doon sa ministeryo ng Panginoon. At sa pangatlo, paano tayo naging bukas palad sa mga manggagawa o spiritual leaders ng ating Panginoon. And last week, ay pinag-usapan naman natin doon yung karakter, mga karakter ng Biblia na kung saan ay tumulong. Okay, na nagbigay sa ating halimbawa kung paano sila tumulong sa lahat ng gawain ng Panginoon. Okay? So ngayon, ang good morning sa mga sumusubaybay sa atin. Mahalaga ba dapat ang magbigay? Diba? So, ano yung benepisyo nito? Ano ang mayroon? Bakit ako magbubukas pala? Bakit kailangan ko magbigay sa isang tao yung kabutihang loob? Bakit nais natin silang bigyan ng pagkakataon ng ganyan? Diba? So, kayo ba'y nagsasawa sa pagbubukas pala? Nakakainis ba ang pagbibigay? Diba? Kaya ito yung ating pag-aralan ngayon sapagkat bakit ba natin ito pinag-aralan? Anong mayroon? Anong silbi nito sa akin kung ako ay magbibigay? Diba? So, anong silbi nito sa akin? Anong mayroon? Diba? So, dito mga kapatid, ay gusto ko po sa inyo ipaalam sa oras na ito o sa araw na ito yung kalagahan, bakit ako nagbibigay, pag nagbigay ba ako, mayroong babalik sa akin, yung binigay ko ba ay tataasan pa ba yun na ibalik sa akin, o hindi na yung babalik sa akin. Okay? So, kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon, sabi diyan, the Lord will repay your generosity. So, ang Panginoon, ang gagantihan ka ng Panginoon ng iyong kagandahang loob o yung iyong pagiging bukas pala. So, ang Panginoon, sa lahat ng ginagawa natin ay hindi yun lingid sa Kanya. Hindi po yun na itatago, hindi po yun na ililihim sa Panginoon. Kung ano man yung ginagawa natin, ang Lord ang siyang magbibigay sa atin. Tama po? Kung yung isang tao, ikaw ay nagbigay sa Kanya, naging bukas palad ka para sa Kanya, at wala siyang maigaganti sa'yo, sino yung magaganti sa iyo ngayon? Sino magaganti? Ang ating Panginoon. Di ba? Ito yung minsan na medyo nahihirapan yung tao maging bukas palad sapagkat walang pinanghahawakan. So, kinakailangan, kung tayo ay magbibigay, ay dapat mayroon itong pinanghahawakan. Bakit ko ito ginagawa? Di ba? Kasi minsan ang iba ay nanghihina sapagkat walang pinanghawakan. Pero bigyan natin ngayon ng pagkakataon, ba't sinabi ko po dyan, the Lord will repay your generosity. Ang Panginoon, gagantihan ka ng Panginoon sa iyong pagiging bukas palad. Tama po? Biblically, yun naman talaga yung sinabi ng Panginoon. Tama po? So isang verse lang yung ating babasahin ngayon na huwag niyong panghinayangan kung kayo man ay nagbibigay ng kabutihang loob o nagiging bukas palad sa tao, sa ministeryo o kung kanino pa man, sapagkat ang Panginoon ang siyang magaganti. Tama po? Sabi niya, the Lord will repay your generosity. So lagi niyo po yung tandaan. Buksan po natin sa aklat ng Proverbs 19:17. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Isang verse lang po ito, 19:17. Ayan. So, pwede po ay anong verse ba yan? 19:17. Ano ba yan? Okay, 19:17 kawikaan. Pwede po bang sabay-sabay tayo magbasa? Okay, sabay-sabay tayo magbasa. 17. Kindness to the poor is a loan to the Lord, and He will give a reward to the leader. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po'y naririto at nagpapasalamat. O Diyos, ipaunawa niyo sa amin ang iyong salita. Panginoon,
na kung kami man ay nagbubukas palad, ay patuloy namin ito gawin. Sapagkat na habang kami o Diyos ay nagbibigay, ay para kami nagpapautang o nagpapahiram sa inyo na kayo ang magbabayad. Panginoon, thank you for these promises, O God. Thank you for the words that you given, Panginoon God, sa oras na ito, na siya, Panginoon God, ang nagpapatunay na mayroong katayakan, Panginoon God, yung aming pagiging bukas palad. So, never stop, never tire, na kami ay magbigay o kami ay maging generous, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon God, na gawin namin ito na alang-alang sa iyong kautusan, Panginoon. Alang-alang sa iyong aral. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat ano man yung ginagawa namin, kung ano man yung aming tinatanim, yun naman din yung Diyos yung aming anihin. Maraming pong salamat. Pagpapala niyo po, Diyos, ang bawat isa sa tayong pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, so, ang ganda ng words ng ating binasa. Kindness to the poor is alone to the Lord, and He will give a reward to the lender. Okay? Kayo ba ay lender? Ha? Sino po ninyo yung papahiram? Di ba? So sabi dito sa talata, sabi diyan, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. And then ang sabi diyan, at pagdating ng panahon, ay siya ang magbabayad. So mayroon tayo ngayon, pinangahawakan. So, sa aking pagiging bukas palad sa tao, sa aking mga relatives, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kabarkada, o kung kanino man, kung may mga pagkakataon na ako ay nagbigay sa kanila, at hindi nila yung binalik, sino magbabayad? Ang ating Panginoon. So, ang Diyos yung magbabayad dahil sabi niyan, na parang ikaw ay nagpapautang kay Yahweh. Dito sa Biblia, mula po dito sa magkabilaan po ditong Biblia na ito, ang Panginoon ay nahabag sa mga mahihirap. Kaya kung sino man ang magbibigay o bahaginan yung mahirap, ay kanyang pagpapalain at siya ang magbabayan. Dito mga kapatid sa ating pamumuhay, halimbawa, mayroon akong utangin o may hingiin ako kung kanino man sa inyo, sabihin ko, pahiram ako ng 1,000, din ibabalik ko na lang din uli yun. So, pag naghiram ako, magkano yung ibabalik ko? Ay, halimbawa 1,000 yung hiniram ko, magkano yung ibabalik ko? Wala? Wala ano? Alin mas maganda? Pahiramin ko ako na may tubo o wala? May interest. Di ba? Ang Panginoon, kapag siya ay nakita niya yung tao ay tumutulong sa mahirap, hindi lang sa mga mahirap, doon sa mga nangangailangan o kung kanino pa man, basta nakita ng Panginoon na yun ay makakatulong, ang Diyos ang magbabayad sa atin. Tama po? So, huwag kayong manghihinawa sa pagtulong. Dahil sabi dito, let us continue to be generous. Patuloy tayo maging mapagbigay o tayo ay magbukas palad. Ilagay niyo sa isip ninyo, isipan natin lahat, na ang Panginoon, kailanman, hindi niya nakakaligtaan yung lahat ng ginagawa natin. Tama po? Kung kayo ay nag-lista, o hindi na ngayon lista, nilalagay po niyo doon sa computer, lahat ng mga may utang, lahat ng mga may listador, higit ang Panginoon. Mas higit po dyan na nakalista lahat ng ginagawa natin. Lahat ng ginawa mo sa mahirap, lahat ng binigay mo, hindi mo na kailangan tanongin, Panginoon, bigyan mo ng ganito Hindi nyo kailangan tanongin pa pa sapagkat ang Panginoon, alam niya yung lahat ng ating ginagawa. Hindi natin siya madadaya. Tama po? Lahat ng ginagawa natin sa ating pagbibigay, in our tithes and offering, alam ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin dyan, ang Diyos yung magbabayad. Tama po? Bibili ka lang yun talaga yung ginagawa ng Panginoon. Sa lahat ng walang kakayanan magbayad, ang Diyos yung magbabayad. Sino gusto nyo magbayad sa inyo? Ang Panginoon o yung tao? Ito kapatid sa pagbibigay. Pag may humihingi, mas mabuti yung humihingi kaysa ikaw ay nakawan. No?
O, di ba? Ako pa nga, mga kapatid, sa akin sa buhay ko, kung mayroon lang namang humingi, kahit ano pa, kahit maganda pa yung pananamit, kung hindi man maganda yung pananamit, dahil humingi siya, bibigyan ko siya. Mas mabuti yung humingi siya, kasi magnakaw siya. Mahirap po yun. Di ba? Minsan dito may kumakatok. May kumatok dito. Sabi niya, Pastor. Lagi siya pumunta dito. Sabi niya sa akin, pwede niyo po ba akong tulungan na uuwi kasi ako ng probinsya. Kailangan ko yung halaga na nasa 700. Sabi ko, wala akong buong 700. Wala akong ibibigay sa'yo ng 700. Pero mayroon ako dito na maibibigay sa'yo. Ayaw ko po na may lumalapit sa akin na patapos pag-alis niya na walang dala. Kasi hindi yung maganda sa totoo lang. Kasi umaasa siya na siya ay may pakukuha sa'yo. So, malungkot siyang aalis. Di ba? So, kung ano yung kaya niyong ibigay, bigyan niyo kung kaya niyo naman. Kasi sa totoo lang, kung hindi naman yan sa ikakahirap ninyo, hindi naman ikakawala ng hanap buhay ninyo, bakit bigyan? Di ba? Hindi naman siguro yung magdudulot sa inyo para ikaw ay maghirap na sa ibibigay mo sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, iniisip natin, parang tinatagihan natin. Ano nung mamalasakit tayo kung ano yung pag-aari natin. Pero ulitin ko mga kapatid, kung hindi naman talaga yung makakasagabal sa iyo, hindi naman kabigatan sa iyo yung ibibigay mo, bigyan mo na yung tao kasi nangangailangan siya. Ang importante kayo pupunta doon ay parang patay po yung nanay niya o yung tatay. Kaya sabi ko sa kanya, mayroon ako dito. Bibigyan kita, pero hindi ko yan abutin. Humanap ka na lang ng pagdagdag. Sabi ko, punta ka doon sa barangay, kung mayroon silang, pwede ka doon bigyan, o di kayo doon, kay Mayor, punta kayo doon, pwede kayo pumunta ka. Pero bibigyan kita sa halaga. Binigay ko siya, di ba, baka 400 natin binigay ko. Binigay ko sa kanya, kunti na lang yung ulang. Kasi, lumapit siya dito kumatok, na umaasa siya na mabibigyan siya. Kaya sa bawat mga tao na humingi, lahat ng mga tao na lumalapit sa inyo, hindi mo makaya, abutin yung hinihingi niya, ang importante yung maibsan, na hindi siya mabibigo sa paglapit para sa iyo. Kasi masakit sa totoo lang, kahit ako yung inaasahan ko tao ako ilalapit sa kanya at pagdating ng pagpunta ko ay ako ay ayawan, mahuwi ako wala. Bigo ako sa aking pinuntahan. Hindi yung maganda sa kalooban ng isang tao. Kahit sa isang bagay lang, kahit isang munti, bigyan niyo kasi napakalaga yun. Tama po? So, ulitin ko kung hindi naman talaga yun ang magiging cause o magiging dahilan para maghirap ka, bakit di mo na lang bigyan? Hindi naman siguro mawawala yung bahay mo kung magbigay ka ng 300. Di ba? Hindi naman siguro yung mawawala. Siguro mayroon pa isang bagay. Dito, nung nagbigay ako doon, so wala akong expectation para sa kanya na magbalik ng pera sa akin. Wala akong expect doon. Lahat ang pumupunta dito, lahat na nanghihirap dito, pag bumakatot niya, wala pa kong in-expect po sa kanila na muli nila yung ibabalik. Tama po? Ang importante daw na nakapagbigay ako sa kanya, nasa sa inyo yan. Kung gawin niyo yung sa mali, kung gagawin sa tama, wala na ako doon. Ang importante sa akin, ikaw ay nabigyan ko. Kasi minsan yung rason ng iba, hindi ako niya bibigay kasi ganito yung mga pinagagawa. Hayaan niyo sila. Bakit? Sino ba yung niluluko nila? Ako o sila? Di ba? Sometimes nag-isip tayo ng pauna, kaya hindi tayo nakapagbibigay Di ba? Ngayon, tinitingnan tayo ngayon ng Panginoon kung ano yung response natin. Minsan pa ganyan, ang Panginoon tulad ng binanggit ko sa inyo nung nakaraan, si Abraham, may pumunta doon. Anghel pala yun ng Diyos. Di ba? Na hindi mo nalalaman, nakapagpatuloy ka na pala, na sinuko ng Panginoon isang anghel na nabigyan mo. Anong sinabi ng Panginoon? Anong sinabi ni Abraham? Dito muna kayo kasi magpiprepare ako ng paghugas ninyo na tubig. At liban daw sabi, kung maaari lang po ay ipaghandap ko yung pagkain. Tama po ba yung binanggit natin na nakaraan? Yun yung ginawa ni Abraham. Hindi po niya nagbinigo yung pumunta po doon. Bagos ang ginawa niya ay gumawa siya ng paraan kung paano niya matutulungan yung tao yung bisita niya. Tama po? So ayaw ng Panginoon na gano'n na uuwi yung pumunta sa inyo na luhuan. Kung kaya niyo naman din kayong bigyan niyo kung kaya niyo. Tama po? Kasi kung hindi naman yung magiging
binigay lahat para maghirap ka, kung mawalan ka ng pera, bigyan mo. Tama? Sapagkat humihingi. Diba? Lahat ng humihingi ay dapat ay bigyan. Lahat ng kumakatok ay mahirap ba yung pag may kumakatok? Pag may kumakatok na walang message, ano kadalasan iniisip natin? Ano kadalasan iniisip nyo? Sino kaya to? Ano kaya to? Nag-iisip tayo, sino kaya ito? Baka may mamumutan. Diba? Baka mayroong hihingi. Minsan nasa surpresa ka, minsan tama yung mula mo. Diba? So dito mga kapatid, at mayroon akong babasahin nyo sa aklat ng Luke chapter 6 verse 3, give to everyone who asks from you. Okay? Yung literal lang yung ating dyan binasa, basahin natin yung sunod. And from one who takes away your things, don't ask for them back. Kung may kumuha man ng pag-aari ninyo, sige, ibigay mo. Diba? Kung yung gusto niya, sige. Pero itong talata na ating binasa na ito, ay kung paano mamahalin ang iyong kaaway. Okay? So, balikan natin yung verse 30. Sabi diyan, sa aklat na yan. Okay? Sabi dito sa Tagalog na aking babasahin sa Lucas chapter na yan? 6:30. Babasahin ko po dito sa Tagalog ha. Sabi dito sa 6:30, sabi niya po, ito po yung napapalo. Lucas po, Lucas chapter 6 verse 30. Sabi niya, bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ayaw mo nang bawiin pa ang mga iyon. Ito aking binasa ay kung paano mo iibigin yung kaaway. Okay. So, sabi ng Panginoon, ay kung may humingi, bigyan mo. Diba? Wala namang problema. Okay? So, bigyan mo yung humihingi. Kasi pagdating ng araw, kung ikaw man yung maghingi, ay ikaw ay bibigyan din. Kung ano yung ibig mong gawin sa'yo, gawin mo din sa iba. Yung dulo ng talata niya, yung nakalagay. Sabi niya dito, sa pinakadulo ng talata niya, 31, gawin ninyo sa iba, ang ibig ninyong gawin, ang gawin nila sa inyo. Tama po ba? Kung mayroong nangingi at binigyan niyo yun, darating ang araw pag ikaw ay wala at nangingi, ikaw rin ay ganyan, bibigyan. Pero, kung ikaw ay naging maramot, sa isang taong pumunta sa inyo, darating din ang araw, kung ano yung ginawa nyo doon, kung ano yung tinanim nyo doon, aanihin mo rin. Tama po? Kaya sa sinasabi ng Panginoon, gawin ninyo kung ano yung gusto nyo gawin niya sa inyo. Okay? So, dapat gawin ninyo yung nararapat. Kung may humingi, bigyan. Kaya pag binigyan nyo, matutuwa yung tao na humingi sa atin. Tama po? At least napunuan. So, nung nakaraan ko, nagkwento rin ako sa inyo eh. So, naglagay kami sa servita, tapos may nag-ano sa aming likod, sa may Marikina. Ano yung building ko, yung kasi sa isis kami. Bawi na kami. Tapos, tatawag pa talaga kami. Naghingi. Kung hindi naman yung kabawasan, mayroon pa man akong pamasahe. Umawag, binalagyan ko siya. Pero doon sa taas, pag kwento sa akin, pag humingi ito, bibigyan. Pero pag hindi siya humingi, hindi siya bibigyan. Nung malapit na kami, akala ko hindi tumiti. Sabi, bayangin mo. Kaya, binigyan ko na rin siya. Kung hindi naman talaga siya, malaking epekto sa iyo, bakit mo naman bigyan? Tama? Bigyan nyo na. Ang importante, masaya ang puso mo sa isang taong humingi. Sabi di ba, kahit baso nga lang isang baso, malamig na tubig doon sa mga gawa ng Panginoon na binigyan ninyo, anong sabi ng salita? Gagantihan ka ng Panginoon. Tama po? So, sabi niya sa 6:13, this verse encourages believers to give to everyone who asks and not to ask for anything in return. Okay? So, it emphasizes the spirit of giving without expecting anything in return, trusting that God will return what is given. Tama po? So, kung tayo mo na yung nagbibigay, hayaan mo na. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-expect.
Ang importante, nakapagbigay ka kung ano mo yung hiningi yan, ibigay mo. Tama? So sapagkat ang Panginoon, sabi diyan, na parang ikaw ay nagpapautang. Doon mismo sa ating binasa kanina, na parang tayo ay nagpapautang sa Panginoon, at ang Panginoon ang magbabayad. Siya yung magsasauli, siya yung magbibigay sa atin. Lahat ng nawala, lahat ng mayroon ka, ay lahat ng mayroon ka na ibinigay mo, at darating ang araw, bibigyan ka ng Panginoon. Okay? So, sabi niyan. So, mayroon tayong 5 bagay na ating pag-uusapan. Sabi diyan, what does God's word promise to the generous person? So, ano po yung pangako o pinangako ng salita ng Diyos sa taong bukas palad? So, mabasa na natin kanina ang kanyang pangako kung mayroon man sa atin ng laman. Mayroon man sa inyo nanghingi o mayroon mong nangutang na hindi binayaran. Darating at darating ang araw, ang Diyos mismo ang mabibigay sa iyo ng pagpapalit. Naintindihan po? So, ang Panginoon yung magbabayad. Asahan niyo po yan na kung asahan po natin na kung mayroon man naghingi sa inyo ng gano'n, may gagamitin naman ang Panginoon na para kayo ay pagpalain. Amen? Okay. So, 5 bagay na mayroon tayo pag-usapan. Sabi niyan sa una, blessed is the generous person, for God blesses those who give more than those who receive. Mapalad ang tao mapagbigay, pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay ng higit sa tumatanda. Okay. Basahin niyo po sa Acts 20:35. Sabi ni Paul, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba? So, sabi ng Biblia, ay sinasabi niya dito, mapalad ka kung isa kang tao mapagbigay. Mapalad ka doon sa iyong binibigyan. Mas mapalad ka doon, mas higit ka doon sa tumatanggap. Ibig sabihin, may nire-release ka, may inaalis ka, at ibinibigay mo doon. Habang inaalis mo yung ibabalik naman yun na Panginoon. Tama po? Ang isang timbang puno ng tubig, simple lang o galon. Sa isang timba na puno. Ano yung timba? Yung balde ba yun? Yung hawakan? Tama, di ba? Pag puno po siya, kailangan mo siya lagyan ng tubig? Di ba? Isang tanong lang mga kapatid, di ba? Ikaw si Tertyon na, pag puno ang iyong timba, puno siya, apaw siya. Kailangan mo rin siyang punuin. Bakit? Puno na. Kaya di ba? So, para malagay mo siya, anong gagawin natin? Anong gagawin natin, Sister Elme? Para malagyan siya ng panibago, para mapunuan siya, anong dapat gawin? Isalin. Tanggalin mo sa mga kung saan siya ilalagay, kung panlalagay mo siya, saka ka uli siya malalagyan. Hindi nyo ba alam mga kapatid? Na sa bawat rinirelease po natin ay laging mayroong kapalit. Di ba? Totoo mga kapatid. Hanggat mayroon kang tinatago, paano ngayon? Malilin lang ba natin ang Panginoon? At sasabihin mo ngayon, Lord o Pastor, panalangin niyo po ako kasi kailangan ko yung pinasya, kailangan ko yung pera. Pero alam ng Panginoon kung may pera ka o wala. Hindi po natin yung naitatago. Alam na ng Panginoon. Kaya sige mo yung pray ng pera. Walang dumarating sapagkat puno pa. Kasi hindi ka nagiging bukas para. Hindi nyo ba alam yung timba na yan? Baka pag yung binusin nyo, hindi na lang isang timba, magdalawa o magtatlo po yan. Kasi nire-release po natin. Pag hindi po natin subukang i-release, wala po yun mangyayari. Pag nilagay mo lang po yun doon, palagay ninyo magugustuhan ng Panginoon na magpatak yung tubig, apaw na. Tulad ng pinagkita natin ng nakaraan. Ayaw ng Panginoon na nagsasayang. Ano yung sinabi po natin doon sa isang bata? Na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Ano sinabi na pag tipunin ninyo? Yung nalapit.
Para what? Masayang. So, ilang bakol yung kanilang na ipon? Ilan? 12 bakol. Diba? 12 mga kapatid. Para hindi tayo maano mo. May pangalan ito, parang siguro brainstorming natin lagi. Ako hindi pa ako makakalimutin yung parang yung bawang linggo, yung ito ng kadal. Nasa sa ulo ko siya, kahit sa buwan, parang inaanap ko pa rin siya. Parang sariwa pa siya. Ang sekreto lang marami siguro sa pababasa ng Biblia. Pag may brainstorming lagi, pag hindi siya gumagana, talagang ang nangyayari, nagkakaroon ng mga kapoy. Nagkakaroon siya ng mga minsan may nagkakaligtaan ka. Pero pag lagi mo siyang gamit, mas maganda. So, sige. So, sabi dito, sa talata, letter A, this verse encourages every believers not only to receive, but also learn to give. Di ba? Minsan, yung tumatanggap, huwag niyong hayaan na lagi na lang kayo binibigyan o tumatanggap. Matuto dito dapat yung tumatanggap na magbigay. Kasi kung pananatilihin niya yung lagi na lang siyang tumatanggap, ano mangyayari? Lagi lang siya nag-aantay, sino kayo yung magbibigay sa akin? Pero again, learn to give. Magandang aral dito sa atin dahil sabi niya, mas mabagal ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, anong aral mo yung po ito mga kapatid? Doon sa tumatanggap, isang malaking aral po dito na hindi ka lang dapat tumatanggap bagkus marunong ka rin magbigay. Kasi, magiging kabaligtaran na po yun. Ang mangyayari na po doon, dahil ikaw ay tumanggap at natuto kong magbigay, isa ka na rin na pagpapalain ng Panginoon. At sasabihin dyan, ikaw na rin ngayon ay giver. At masasabihan ka na, mas mapalad ang nagbibigay. May isasabi na yan sa iyo. Pero kung mananatili ka, lagi na ganyan. Wala ako, kaya lagi ka lang naghihintay naman kung bibigay sa iyo. Samantala yung lagi nagbibigay, lagi mayroon. Napapalitan sapagkat bigay siya ng bigay. Kaya sabi, it is more blessed to give than to receive. So, aral din po ito, hindi lang doon sa nagbibigay, kundi doon sa mga tumatanggap, ay huwag po tayong manatili, laging nakaganito. Dapat matuto din tayo na mag-release. Kaya sa lahat ay kinakailangan ay matuto din tayo na magbigay, magbukas pala. Kung may tinanggap ka, pasimulan mo kung paano yung gagawin mo. Mag-release ka din para pagdating ng araw, sasabihin, mas mapalad ka sapagkat ikaw ay nagbibigay. Mas mapalad ka doon sa tumatanggap. Tama? So, ugaliin natin yung ganitong pamamaraan, yung ganitong bagay na binabanggit ng salita ng Panginoon. So, dapat tayo ay matuto tayo magbigay. Tama? Okay. So, pangalawa, blessed is the generous person, for God will surely bless the one who gives to the poor. Kaya sabi niya, mapalad ang taong mapagbigay, tiyak na pagpapalain ng Diyos ang nagbibigay sa mahihirap. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, itong mga charity, itong mga nagbibigay ng yung laging mayroong pumupunta doon sa mga lalo na mayroong mga unos, mahilig sila pumunta doon sapagkat naranasan po nila kung paano sila pinagpapala. Ulitin ko po sa iyo yung Biblia. Dito sa simula at dito sa pagtatapos ng Biblia, ang laging nababanggit talaga dito ng Panginoon ay mahihirap. Yung mga nangangailangan. O di ba sabi natin doon kanina sa ating binasa na sinabi natin doon na ang Diyos yung magbabayad. Ang sino mang tutulong at magbabahagi sa mahirap, ang Diyos yung magbabayad. Ang Diyos yung magbibigay na parang ikaw ay nagpapautang kay Yahweh.
di mo alam, yung bawat tinutulong mo, may kita, may interest po yun sa Panginoon at ang Diyos yung magbabalik. Tama? Kaya sabi dyan, tiyak na ikaw ay tutulungan, tiyak na ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sa 22 verse 9, sabi po dyan sa Proverbs, basahin natin sa Proverbs 22 verse 9. A generous person will be blessed for his share his food with the poor. Sabi po dyan, ayan. 22 verse 9. Basahin ko dito ha. Sa 22 verse 9. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain. And then sabi dyan, at iyan na ikaw ay pagpapalain. Huwag niyong ipipikit yung mata ninyo pag mayroon kayong nakikita na nangangailangan. Ano po? Kung may nanghihinging sa iyo ng tinapay, may nagbibitbit sa iyo, may bitbit ka lang na naman din doon, bigyan niyo yung isang mahirap. Huwag natin ipipikit yung ating mga mata. Kahit nakikita na natin yung isang tao ay naghihirap, ay wala lang tayong pakialam. Diba? So, hindi yun maganda. Sapagkat, kung sinasabi ng Panginoon, tiyak na pagpapalain niya yung taong tumutulong sa mahirap, tiyak din na hindi pagpapalain ang mga taong hindi tumutulong sa mahirap. Kabaliktaran lang po yun, mga kapatid. Tama po? Kaya tinitiyak ng Panginoon, ang sino mang tumutulong sa mahirap, ay siya ay mayroong pagpapalag sa Diyos. Pero ang sino mang taong hindi tumutulong sa mahirap, tiyak din na hindi siya tutulungan ng Diyos. Tama po? Kaya dito mga kapatid at kaibigan, lagi niyong pagkakatandaan. Pag nakikita kayo mahirap, mayroon kasi ngayong mahirap na nagpapanggap na mahirap. Ang tinutukoy po sa Biblia ng Panginoon yung totoo, naghihirap. Na talagang wala talagang makukunan. Mahabag tayo ron. Okay? So, ngayon, maging sa panahon natin ngayon, marami ngayon na yung government natin, nag-offer sila ngayon ng eskwela. Kasi gusto nila makatulong doon sa mga nahihirapan sa mga pag-ibisyon. Okay? Liban doon, marami pa pong mga organisasyon ngayon na gustong tumulong doon sa mga nahihirapan upang umangat yung kanilang buhay. At alam niyo mga kapatid, ang Panginoon na mismo ang magbibigay ng pagpapala sa lahat ng gumagawa nito. Kaya sa lahat ng nakikita natin ngayon, yung mga gumagawa, yung mga malaking mga organisasyon, mga kompanya na tumutulong sa mahirap, hindi sila nauubusan. Kahit bigay sila ng bigay, hindi naman sila nawawalan. Lagi silang mayroon sapagkat alam ng Panginoon, very specific na binanggit dito ng Panginoon sa Biblia, talagang mahirap. Kung may isa pa po dito, yung isang mayaman, lagi ito pinagpunta dito sa inyo. Nung sinabi ng Panginoon, sabi ng mayaman, ginawa ko na yung lahat hanggang sa mula ng aking pagkabata. Sabi ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, may isa pang bagay na hindi mo ginagawa. Doon sa isang mayaman na lalaki. Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari. At ang pinagbihan mo noon ay ibigay mo sa mga mahihirap. Ano po yung response ng mayaman? Nalungkot yung mayaman. Nalungkot po siya sa sinabi ng Panginoon. Yun yung pagkakataon na kung saan mayroon sana siya yung opportunity na yon na lalo niya maintindihan. Pero sinira niya yung pagkakataon na yun ng dahil lamang sa kanya yaman. Na dapat malaman niya kung ano pa yung dapat yung sinasabi ng Panginoon, pero doon mismo nakat. Okay? Nawala po yung na dapat magkaroon siya ng ugnayan ng maayos sa Panginoon. Mismo nang dahil sa kayamanan na yon, nawala yung ugnayan niya sa Panginoon. Nalungkot, umalis po siya, naluha. Dahil mahal niya ang kayamanan. Kasi yun lang naman yung sinasabi ng Panginoon. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, ibigay mo. Okay? Doon sa mga nangangailangan. Dito mga kapatid, biblically, lahat ng tinutukoy dito ng Panginoon ay mahirap. Kaya sa lahat ng mga tumutulong ngayon, kung bakit hindi sila nauubusan, even or mga company, bakit patuloy pa rin sila pinapapala? Sapagkat nakuha po nila ito. Lahat ng mga simbahan na tumutulong, bakit sila nagpapatuloy? Dahil dyan. Di ba? Ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat sa mga activities natin by mga simbahan. Sa lahat ng mga nagbibigay ng mga contribution. Siguro,
wala kaming panlilinlang na ginawa sa inyo. Lahat ay totoo. At ang magsasabi ay yung mga kapatiran. Tama po? Yung mga hinihingi namin sa inyo, o yung panahon na mayroong unos, na nagbibisit ako sa inyo na kung mayroon kayong kakayanan, na piling tumulong, ay gagawa natin ng paraan. Pinakikita namin sa inyo para alam ninyo na mayroon na puntahan ang inyong mga ibinigay. Last year, ay pumunta po tayo ng Marikina. Sino yung nakapanood po nun? Alam niyo po ba sino yung natawag namin nun? So, pumunta po dito, tinulungan, and then dinala namin sa Marikina yung lahat na pagkain. Siguro nakita naman po ninyo yung lahat. Kasi, kailangan natin tumulong sapagkat lahat po doon walang mahirap at walang mayaman. Dahil sila lahat ay nangangailangan. Yun yung gusto ng Panginoon nakikita. Tama po, na magiging yung loob ng simbahan ay matuto tayo tumulong sa iba. Ang masaya doon nung aming tinatagad na ang pangalan ito, lugaw. Parang nag-aalala na ata ito ng mga kasama natin doon. Sapagkat baka kulangin. Baka kulangin. Ang dami. Doon sa Santo Niño Marikina. Di ba? Ang dami mo. Sabi nila, paano kayo ito magkakasya? Biglang may dumating po doon mga kapatid. Hindi naman namin kilala. At sumama doon sa amin. Ang daming pandisan. Ang daming pandisan. Kaya yun po yung naging, namin, yung naging partner po nung lugaw at saka mayroon pa pong itlog. Sabi nga sa kanila, ano naman ninyo, yung almusal ninyo, may itlog, may lugaw. Napasarap yung nila doon. Ibig sabihin, mga kapatid, natutuwa ang Panginoon kung ganun yung ginagawa. Okay? So, hindi lang ito mga kapatid sa mga pang-organisasyon o company. Even yung ating church, lahat tayo na mayroong kakayanan, pwede po natin yung gawin. Dahil ang Panginoon po yung magbabalik ito. At tiyak na tayo ay pagpapalaki. Tama? Pwede ba natin palagpakan ang Panginoon? Tiyak po yun mga kapatid. At hindi ko kayo nililin lang. Nasa sa inyo po ito sapagkat biblical naman po ito ang ibinabanggit sa inyo. So, wala pa ako ditong sariling salita, kundi salita po ito ng ating Panginoon. Kaya wala pong halong panlilinlan sapagkat nababasa ninyo yung ating sinasabi. Okay, Pangatlo, blessed is the generous person, for God will bless each one according to the measure he sows. Sabi niya, mapalad ang taong mapagbigay, pagpapalain ng Diyos ang bawat isa ayon sa sukat ng kanyang inihasik. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin, wala po tayong maikatahan sa Diyos. Hindi ka pwedeng magsinungaling na sinabihan mo na, halimbawa, 100 yung binigay mo at sasabi mo, 150 po Panginoon yung binigay ko. Alam ng Panginoon na hindi 150 yung binigay mo, kundi 100. Alam niyo ng Panginoon. Di ba? Sabi po nito mga kapatid, sa aklat na ito na ating babasahin, sa aklat ng Galatians, chapter 6, 7 hanggang 10. Basahin natin. Pasensya na po kasi hindi ako nakatulog. Inupo ako. Grabe. So, Galatians, chapter 6. Ano po yung nakalagay? 7 hanggang 10. Ayan. Sabi dyan, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni luman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aanin ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng panahon tayo'y mag-aanig kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Diba? So yung opportunity, diba? Yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon yung pagkakataon na malakas ka na makakatulong. Kasi pag dumating yung panahon at araw na hindi mo na kaya, hindi mo na yung magagawa. Hindi na po yung pagkakataon. Tama po? Sabi dito sa atin ng Panginoon, lalo na doon sa mga mananampalataya. Sa kapwa natin, sa kapwa believers. So kinakailangan na tayo ay marunong tumulong. Tanong mga kapatid,
Mabuti ba ang maging bukas palad? Sabi diyan, ipagpatuloy, di ba? So, ito mga kapatid at kaibigan. Sa atin, may mga trabaho yung bawat isa. Pero hindi yung lahat tayo ay mayroong mga trabaho. Minsan yung iba mayroong small business. Di ba? So, sa bawat isa sa atin, I encourage you, everyone, lahat tayo, ang ating congregation. Kung mayroon tayo mga kapatid na mayroong paninda, hindi na sa paninda, system hindi ho. Ang nais ko lang sa inyo, tulungan ninyo yung kapatid ninyo. Bumili kayo sa kanilang tindahan. At magpapalain kayo ng Panginoon. Kung kaya nyo nga bumili doon sa mga di mananampalataya, bakit kaya nyo bumili doon sa mananampalataya? Ano yung pagkakaiba nun? Nandadaya ba siya? Di ba? Ako, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo at aking inihaya yung pinabanggit po ng talaga. Yan yung pagkakataon. Tama po? Kung kaya nyo nga suportahan yung ibang hindi mananampalataya doon kayo bumibili, paano ba doon sa mga mananampalataya na nakikita mo na parehas naman ang bagay siya? Tinda. O diba? So, kailangan mo din siya suportahan. Kasi kung hindi po, parang sa tingin natin, parang ayaw mo dyan kay sister. Diba? So, dapat bigyan natin sila ng support. Dahil sabi dito, na binabanggit, ilalo na doon sa mga kapatid nyo, mananampalataya. Okay? So, dito mga kapatid sa aking binanggit, lahat ng ginagawa natin ay alam ng Panginoon. Hindi po natin malilin lang ang ating Diyos. Tama? Sa pagbibigay natin. Sabi po dyan, kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong ani. Okay. Kung ikaw ay magtatanim ng isang puno, yung mangga, isang puno. Ang isang punong mangga, ilang sako po yung makukuha niyang bunga? Depende sa bunga. Pero kadalasan, mga ilang sako po yun? Pwedeng 3? Mga 5? 5. O, pinakamababa na yung 5 po. Ano? So, sabi dyan, kung anong yung tinanim, yun yung anihin. So, pag may isang mangga ka, mayroon ka 5 sako. Pag may 2 mangga, mayroon kang 10 sako. Pag may 3 kang mangga, and more than that, mas marami. Tama? Kaya sabi dito ng Panginoon, kung ikaw ay magtatanim, okay? Kung ano ang iyong tinanim, ay kung ano man yung kanya, yung tinanim mo, yun din yung magiging ani mo. Kaya kung marami kang binibigay, marami ka naman ani. Pag kaunti yung binibigay, no need to expect sa isang punong mangga na ani ka ng 1,000 sako. Nakukuhan po yung point ko. Minsan nag-iisip tayo ganyan mga mananampalataya. Doon sa bawat ginagawa natin in our giving, tingnan muna natin kung 1 puno o 2 puno na yun, o 3 o 4 siya. Kaya dapat na mag-isip ng gano'n. Yan may makuha kang 1,000 sako. Tama po? Napakahirap isipin sa 1 punong mangga na aani ka na 1,000 sako. Tama po? Kaya sa bawat isa sa atin, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano tayo sasagana. Kung sagana ang iyong pagbibigay, lalo pa pasasaganain ng Panginoon. Tama po? Pero pag limitado, di ba? Limitado yung talagang doon ka lang sa gusto mo, aanihin mo kung ano yung iyong itinanim. Tama? So sabi niya, sa talata natin pinanggit, na the lesson here is to do good more often, take advantage of opportunities, and never give time. Huwag kayong magsasawa. Huwag kayong magpapagod. Naintindihan po? Sapagkat darating at darating ang araw. Itong sinasabi po natin, hindi kailanman nagsisinungaling ng Biblia. Naniniwala ba kayo sa Biblia? Kung gawin natin kasi naniniwala tayo. At ikaw ay sasagana at bibigyan ka ng Panginoon. Okay? So, pang-apat, mga kapatid, 5 lang ito, patapos isa na lang.
Blessed is the generous person, for God will bless him, and our efforts will not be in vain. Hindi lugi. Ako wala pa akong, hindi ko masasabi na ang paglingkod ko sa Panginoon, ano man yung efforts na mayroon kong ginawa, ano man yung trabaho na akong ginawa sa Panginoon, hindi ko pagsisisihan. Hindi ko sasabihin lugi ang aking paglilingkod sa Panginoon. Mapalad ako sapagkat naglilingkod ako at kayo din naglilingkod sa Panginoon. Lagi yung tatandaan, lahat ng ating ginagawa, hindi siya masasayang. Hindi po siya mawawala ng kabuluhan. Dahil ang Panginoon, lahat ng ginawa natin, siya yung magbabayad based sa ating key verse ng ating binasa. Tama po? Sabi niya dito, na mapalad ang tao mapagbigay. Pagpapalain siya ng Diyos at hindi mawawala ng kabuluhan ng ating mga pagsisikap. Kaya huwag kayong magsisisi. Darating ang araw, patutunayan ng Biblia, patutunayan ng Panginoon na lahat ng ginawa mo, lahat ng iyong pagsisikap, ano man yung ginawa mo sa simbahan, ginawa mo dito para sa Panginoon, ano man tinrabaho mo sa Panginoon, hindi po yung kailanman mawawala ng kabuluhan. Kahit yung pagbitbit niyo ng upuan at paglagay po dyan, alam mo ng Panginoon at hindi yan mawawalan. Lahat po ng ginagawa po natin, lahat may pangako Panginoon. Yung pagpulot natin ng bawat plastic, bawat paglinis ng ating simbahan, lahat ng ginawa niyo dito sa simbahan, lahat po siya ay hindi masasayang at hindi po siya mawawalan ng kabuluhan. Ibabalik at ibabalik yan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat at totoo. Kaya niya ibalik yung lahat ng binigay natin sa Kanya. Kaya. Tama po? Kaya sabi dito, mga kapatid, sa aklat na ito, sa 1 Corinthians 15:58, pwede niyo po ba akong samahan? Sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapagaan para sa Kanya. Ano po yung sinasabi mo, magpakasipag tayo? Hindi po dyan sinasabi, limitahan mo. Kunin magpakasipag tayo, dagdagan pa natin. Kung may ginagawa ka na, magpakasipag ka pa sa Panginoon. Baka kayo na iririta na. Ano ba dyan sa simbahan? May linggo, may prayer meeting, may araw-araw doon once. Ayaw nyo nun? Di ba? Alam niyo mga kapatid, yung tinuturo ko dito sa inyo, hindi para sa akin. Alam niyo yung tinuturo ko dito? Para sa inyo. Hindi nyo nakukuha po yung mga kapatid? Di ba? Lahat ng tinuro ko dito kung gagawin po ninyo, alam niyo kung sino yung magbibinipisyo, hindi ako kayo. Tama po ba? Wala akong porsyento doon sa inyo nun. Dahil ito ay gagawin lang ninyo at ang Diyos na magpapala sa inyo. Tama? May kinuha ba ako sa inyo? Wala. Kaya ito na aking pagtuturo dito mga kapatid. Pagtuturo ko ito para kayo ipagpalain. Dahil ito yung hinahayag ng Biblia. Tama po? So ang Panginoon, kung gagawin ninyo ito, nasa sa inyo ito. Sapagkat ang iyong matututunan dito, hindi ko naman yung makukuha eh. Sa inyo na yun. Kung susundin niyo ito, praise God. Sino yung aani? Kayo. Kung susundin ninyo, alam niyo kung sino yung aani? Hindi naman ako. Kayo naman din po. Di ba? Kayo bibigay mga kapatid, ang tinuturo ko dito sa inyo, binibigay ko sa inyo na ito mga kapatid, hindi ito para sa akin. Tama po ba? Para ito sa inyo. Masaya ako na makita ko kayo na pinagpapala ng Panginoon. Kagandahan, kagalakan ng isang magagawa ng Panginoon. Walang pastor na hindi magiging masaya na nakikita niya ang kanyang miyembro na maunlad ang buhay. Wala pong ganun. Parang magulang din di ba? Walang magulang na nanaisin niya na maghirap ang kanyang anak. Ang nais niya na magtagumpay ang kanyang anak. Tama po ba? Ganyan din ang Panginoon. O dito, bilang spiritual leader, yun yung ini-encourage kasi sa mga bagay na ito sapagkat hindi ito para sa akin. Ito ay para sa inyo. Hindi masasayang. Ano man yung ginagawa nyo dito lahat, dapat nga dinadagdagan pa natin kung ano yung ginagawa natin sapagkat ang Diyos po ang magbibigay. At hindi masasayang, hindi ka lugi. Tama po, hindi ka malulugi. Pag ito, katulad nito, may trabaho sana ako, lugi.
Narinig lang ang salita ng Panginoon. Hindi mo yung sabihin. Hindi ka lugi. Alam nyo, mga kapatid at kaibigan, may pinagpipili naman yung company ninyo eh. Pili kang mag-overtime, pili, hindi. Pero kadalasan, ano yung pinipili ng mga nagtatrabaho? Pinili mo yun eh. Walang kasalanan yung company. Wala po silang kasalanan doon. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Binibigyan ka ng pagkakataon para sambahin mo ang Diyos. Pero pinili mo nga, overtime. Dahil, may pira. Kaya yung mga nakakapakita ng katulad nito, magagalit sa akin. Di ba? Totoo mga kapatid, 6 days, nag-work sa Panginoon. Tapos yung nag-work ka sa iyong sarili, sa iyong hanap buhay. Pero yung hinihingi sa iyo ng Panginoon, hindi mo kaya magbigay sapagkat gusto mo mag-overtime. Ngayon, noong nag-overtime ka ba, nabago ba ang buhay mo? Yumaman ka ba? Naging pag-aaral mo ba yung company na iyong pinag-overtime? Simple yan, di ba? Diligalit mo yung sa iyong sarili mo, binis mo pa yung pagkakataon na dapat kumakausap ang Panginoon para may tama ka sa tamang direksyon ng iyong buhay na wala yun sa iyo. Sapagkat pinili mo yung pagkakataon na dapat piliin mo ang Panginoon dahil mo, pinili mo yung overtime. Yan yung mga taong walang kakuntintuhan. Tama? Na dapat ikaw ay isa Panginoon. Okay, sana tayo. Nabasa ko na po ba? Okay, nabasa ko na. Sabi niya, in this letter, Paul reminds us, and let us put in our minds that serving the Lord is without loss. Hindi ka lugi, walang sayang. Okay, lahat ng ginawa mo, alam ng Panginoon, recorded po yun ng Panginoon, at darating ang araw yung lahat ng pinagsikapan mo, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Amen? Masarap lagi kung may magbabayad eh. Ano? Pag wala, ang hirap eh. No? Eh, kasama naman kasi yun sa pangako ng Panginoon. Panghuli, mga kapatid, panghuli. Sa panghuli, blessed is the generous person, for he will be blessed because he gives honor and faithfully obeys the law of God. Ayan yung maganda, di ba? Sabi diyan, mapalad ang tao mapagbigay, siya ay pagpapalain dahil nagbibigay siya ng karangalan at tapat na pagsunod sa batas ng Diyos. Basahin natin mga kapatid ito. Sabi nito, sa ikalawang Korinto, chapter 9, 11 to 15. Okay, sabi dito sa ikalawang Korinto, 9, 11 to 15. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, para lalo kayong makatulong sa marami. Tingnan niyo ito ha, papasaganain, ibig sabihin, nagbibigay. Bakit? Bigyan kita. Diba? So, bigyan kita, basta ganito yung gagawin mo. Ganito, sabi niya, at sabi niya, makatulong sa marami. Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos. Ano yung purpose? Bibigyan ka ng Panginoon, di para makatulong ka. So, anong purpose niya? Marami ang magpapasalamat. Kaya ano? Okay. So, sige, sabi dito, then sa gayo'y dadami ang magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. And then 12, ang pagtulong din ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay nagpapatunay sa kanila na matapat yung tinatalima ang mabuti balita. Yan yung mga kapatid. At sabi niya, ni Kristo dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Ito yung problema. Di ba? Ang problema dito, yung kinukuha mo na, yung honor ng Panginoon. Hindi nyo ba alam? Kapag ikaw, ang isang tao, mayroon ng pag-arit ng marami, masarap pakinggan, Sir, Boss, Amo, masarap yung pakinggan. Pero yung isang bagay, yung salita na words na yan, ay nagiging ugat din ng problema ng buhay natin.
Di ba? So, basahin natin itong aking nilagay po dito. Sabi dito sa talata, the lesson we can learn from this verse is that many will thank God not because you want to be famous. Minsan, yung tao, pag mayroon na, ang gusto nila na sila yung natataas, sasabihin, sila yung nagawa niya, sina brother at sister yung nagpagawa niya. Alam niyo ba kung saan ito galing? Galing po ito kay sister at saka kay brother. Di ba? Pero makikita niyo yung talata na binigay sa atin yun para marami ang magpasalamat sa Diyos. Tama? At liban doon ay sinusunod natin yung aral ng salita ng ating Panginoon. Ito yung nagiging problema sa panahon natin. Kung kayo ay mayroong napapakinggan po dyan sa YouTube, Facebook, na sabi dyan, o bakit ko na magpapasalamatan ng Diyos? Ako naman yung nag-import ito eh. Bakit ko magpapasalamat sa Kanya? Ako naman yung nag-ano nito, gumawa nito. Dapat sila ay magpasalamat. Dapat ako mismo yung aking sarili. Baka may napanood kayo. Ha? Kung mayroon mo kayo napanood, bali yun. Kaya minsan, yung dapat na karangalan para sa Panginoon ay inaagaw ng tao. Dahil sa karangyaan, dahil sa tinatakilig. Hindi na ngayon alam kung ano talaga yung layunin kung bakit siya pinagpapala ng Panginoon. Hindi para tayo ay masadya. Di ba? Kaya lagi ako nagtatanong dito sa inyo, baka mamaya hindi ko nababanggit yung pangalan ninyo dito isa-isa. Pero ako naman ay kinumpirma naman ninyo na kahit na huwag nang isabi. Ano? Halimbawa, ang nagpalagay po dito ng poste na ito ay sino? Si Brother Rodin. Ha? Gusto niyo yung ganon? Ang bumili po nito na aming speaker, ito po, galing po ito ng Korea eh. Ang bumili po nito, si sister ano eh. Gusto niyo ng ganon? May mga tao na gusto talaga yung kumikiliti sa kanilang tainga na kinikilala at tinataas. Do not brag yourself. Huwag niyo itataas ang inyong buhat. Hayaan niyo na ang Panginoon ang magtaas sa inyo. Tama po? Kaya minsan dito marahil hindi kayo nalulungkot kung hindi kayo mabagay. Halimbawa, may nagbigay, tapos hindi ko sinasabi, okay lang yun sa inyo? Okay lang? Baka natatakot kayo dahil sinabi ko na lang dito, okay lang naman kung pwede. Halimbawa, si Tacho na, nag-donate ng ganito. Alam niyo, mayroon na akong narinig. Mayroon na akong narinig kaya lang, siguro hindi niyo ito kilala. Namatay na po siya. Namatay na. Nagkwento siya sa akin. Sabi, alam mo, Pastor, malapit na dito. Alam mo yung bubong ng simbahan kung doon saan kami. Kami, Pastor, yung nagpabubong. Nung nagkwento siya sa akin, hindi mo naman kailangan yung kwento eh. Alam niyo kung saan simbahan? Alam niyo kung saan simbahan? Dito malapit lang. Pero kaya lang, namatay na din po kasi yung nagsabi sa akin. Ang sabi niya sa akin, kami yung nag-ano yung Pastor. Buong sikap talaga natin yan. Pinalagyan ko talaga yun. Sabi niya. Sa pagkakain, ni Gaspi ay ito. Isang pastor, nakapangalan ng lupa sa kanya. Ang nangyari, sumali siya doon sa ano yung sinalihan mo? Yung may mga ano na mga ano ba yung mark na yun, sinalihan? Yung mark na, yung tumutubo yung pera? Ha? Yung ano yung basta may kailang bumagsak yun, eh lahat ng mga kasama niya ay ano yung parang siya yung nangunguna na hindi kahit sa sumali. Milyon-milyon yung nabubuo. O di, ang nangyari po, di ganito. Ang ginawa ng pastor para kasi hinahantik siya. Yung Koreano po yung bumili ng lupa. Koreano.
Pero nakapangalan sa pastor, yung lupa. So, ang nangyari, ang ginawa ng pastor para hindi po siya doon maano sa kanyang mga tao, ang ginawa niya ay ito ay kanyang binigta. Para mapunuan yung para mabigyan niya yung mga tao na sumisikip sa kanya. At ang masakla pa ito. Binibinta na yun. Pinagtatanggal pa rin ng pastor yung buong simbahan, lahat na nasa paligid. Sabi ng aking kasama, wala pa akong nakikita ng pastor na dito sa bahay. Ganun talaga. Diba? Hindi nga naawa sa simbahan. Pinagkukuha yung buong, pinagkukuha yung lahat ng mga bintana dyan. Hindi mo na talaga kawawa yung simbahan. Diba? So, dito, si Pablo ay nagpapaalala sa atin. Okay, gumawa tayo sa Panginoon, hindi para matalin tayo. Gumawa tayo sa Panginoon dahil gusto natin ay iuunorin natin Panginoon. Dahil sa iyo nagpapala, ginagamit natin yung para maraming pasalamat sa Panginoon. At talagang magsasabi yung tao na tapat ng Diyos. Okay? Huwag natin kukunin yung para sa Panginoon. Amen? Okay, sa ating pagtatapos mga kapatid, 2 Corinthians 9:6, this book speaks of sowing and reaping, suggesting that those who sow bountifully will also reap bountifully. It links generosity to a blessings from God and abundance of provision. Okay, so ito mga kapatid yung binanggit ko sa inyo kanina, kung ano ang iyong tinanim, yun yung aanihin. Ulitin ko, sa isang mangga, kung may 5 sako po yun, so yun ang speak mo doon. Dahil isang mangga lang yun. Pag dalawa, of course na, lagpas, yung expectation mo doon. So, lagpas sa 5 o doon sa 3. Pero sabi niya, kung sagana ka magbigay, ikaw ay sagana din, pasasaganain ng Panginoon. Kaya nga, sa bawat ginagawa natin, lagi tatandaan, para lalong sumagana, para dumami ang iyong makuha para sa Panginoon, patuloy ka na magbigay o magbukas pala sa lahat ng pili mong gawin. Sa tao man, sa kapwa mo, sa simbahan, o kung kanino pa man, gawin mo para lalo ka sumagana. Kasi kung ano ang iyong tinanim, yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Kaya sabi dyan, sa aklat na ito ay nagsalita tungkol sa pag-aasik at pag-aanin na namumungkay na mga nag-aasik ng sagana ay mag-aanin ng sagana. Inuugnay nito ang pagkabukas palad sa isang pagpapala mula sa Diyos at isang kasaganaan ng paglalaan. Kaya sa darating at darating na araw, ang Diyos ay lahat tayo ay pagpapalain. At panghuli, alam niyo na po yung kwento na Good Samaritan? Ang ini-emphasize po ron ay yung compassion and then generosity. Yung pagiging bukas palad ng isang Samaritano. Okay? So, ano po dito yung nangyari? Buksan po ninyo sa aklat ng Lucas 10:25-37. Kwento po ito ng ating Panginoon Jesus. Sa talinghaga po ba yung pagkakwento nito? Tingnan na natin sa aklat na ito. Sa Lucas, sa ating pagtatapos, chapter 10, sabi dito, sabi niya, may eskribang lumapit kay Jesus upang sa isubukin, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkabit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ang nabasa mo roon. Tumugot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-isip. At ibigin mo ang iyong kapagaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Wika ni Jesus. Gawin mo yan. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hanggan ng iskriba na huwag siya lumabas na kahiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho, isang estranghero. Sabi niyan, hinaran siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. Ano po yung saserdote? Ano yung saserdote? Pari. Sabi niya, at pagkakita ng taong nakalusay siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanya lakad. Ang ginawa niya, tila wala siya nakita. Kaya din, dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanya lakad. Okay. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay,
na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alam ang masugat nito at tinalian. Sakay sinakain ng tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, lumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayop ka, gayon ang gawin mo. Tayo mga kapatid, wag lang natin isuot yung ating pagiging isang banal o matwid. Baliwala lang po yun sa panahon natin ngayon. Kung hindi ka naman mahabagin, hindi ka naman bukas mo lang. Huwag mong sabihin Kristiyano ka. Huwag mong sabihin yung buong Biblia ay nabasa mo na. Huwag mong sabihin may tiyo ako pastor. Hindi yun. Ang hinahanap ko yun ng Panginoon kung paano ka magbubukas palad sa bawat ako. Sa lahat ng auto na nakasalan mo. Huwag mong sabihin linggo-linggo ka dito pumupunta sa simbahan. Huwag mong sabihin araw-araw ka nabibrihin dito sa simbahan. Ang hinahanap dito ng Panginoon kung paano mo ina-apply yung nababasa mo, yung panalangin mo sa buhay mo. Marami ngayon banal at magwid. Pagdating sa pagkapwa, sa pagbukas palad, bagsak ang lahat. Tama po? Ano man yung kalagayan natin? Ano man yung katayuan ng buhay natin? Ikaw pa yung pinakamataas sa loob ng simbahan. Hindi yun ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, paano mo ba sinabisagawa yung kautusan? Paano mo sinasabuhay yung kanyang mga salita? Tama po? So, ang isang Samaritano, nadaanan, yung isang kalulus-lulus na isang estrangero. Anong ginawa niya? Binuhat, nilagyan ng lais. Pero yung sacerdote at Levita, anong ginawa? Lumihis silang dalawa. Wala lang silang pakialam. Huwag tayong mag ganon. Okay? Bilang mga mananampalataya, alam dapat natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen? Kung kaya mong gawin ang isang bagay, gawin mo. Huwag mo nang iasa sa iba. Kung mayroon kang nakita dyan ang dapa, mayroon kayong nakita dyan matanda, mayroon isang batang natumba, o may binata na ganito yung nangyari, huwag kayong magdalawang isip. Walang masama sa paggawa ng mabuti. Ang masama, ang hindi ka gumawa ng mabuti. Tayo po manalangin. Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagtatapos po namin sa pagbubukas palad, Panginoon. Salamat sa buwan ng aming talakayan about generosity, Panginoon. Salamat po ng marami. Itong aming mga natutunan ay hindi lang magiliw namin tinatanggap sa pakikinig, kundi magiliw din namin gawin ito sa araw-araw ng buhay, Panginoon. Huwag kami mamuhay lamang sa isipan. Huwag kami mamuhay lamang sa pinabasa. Huwag kami mamuhay lamang sa mga bagay na aming napapakinggan. Ipakita namin po Diyos sa aming mga ginagawa. Sapagat ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi pinig paghiwalayin ang pananampalataya at gawa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na walay sa ginagawa namin ito Diyos ay magbukas sa amin ngayon na bagong pundasyon ng aming pagiging Kristiyano, Panginoon, na huwag kami mananawa sa pagbubukas palad, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain niyo rin, Diyos, itong aming darating naman ang panibago namin aralin ng Panginoon. Maraming salamat sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat.